Panibagong araw, panibagong blessing. Napakaliwalas at ang presko nga sa lugar dito. Pagdating nga namin kanina wala pa tong mga bata, pero maya-maya lang ay dumating na rin sila. Siyempre nakipagkwentuhan muna kami para naman hindi rin sila mahiya sa amin. At eto nga sa pagiging komportable ko sa kanila, nang hiram pa ako ng bike dun sa bata kanina. Bukan ko nga kung kaya ko pang magbisikleta. Ito kasi talaga ang best friend ko nung bata pa ako. Naalala ko pa nga noon, pag pabibilhin ako ni mama sa malapit lang sa amin, ang gagawin ko, iikutin ko muna yung buong bayan bago ako umuwi. Na lang din, hindi rin naman nagtataka yung mama ko noon. At sa tingin ko nga ngayon, kaya ko pa talagang magbike. Habang nag-iikot nga ako dito sa paligid, may nakita kami dito na napakalaking puno ng lagundi. Tapos nakakatuwa lang din dahil nilagyan nila dyan ng upuan. Parang yung tree house, kaso ang nilagay nila dyan ay upuan lang. Pero at least kakaiba at merong laruan yung mga bata. Ito nga si Lola lang yung naabutan namin kanina. Siya pala yung nag-aalaga sa mga apo niya. Ang batang babae na to, ito nga yung nakakwentuhan ko kanina. Ang dami rin nga namin na pag-usapan kanina tungkol din sa pamilya nila. Ganito talaga yung buhay misyonaryo. Dapat matuto ka makipagkwentuhan sa mga tao at especially makahilubiro rin sa kanila para hindi rin sila maaloof sa atin. At isa pa, para rin marami tayong kaibigan. Usually talaga bumibili kami ng merienda para sa mga bata. Ang kaso naman nakalimutan ko. Sayang nga at hindi kami nakadaan doon kanina sa bakery. At dati nga rin merong mga nag-i-sponsor na pang merienda sa mga bata. At kami rin, lalo na kapag may sobra kami sa budget, ay talagang bumibili kami. Kasi yung maliit na bagay lang na yun, napakalaking tulong na sa mga bata. Nga pala, maya-maya lang magsisimula na tayo. Kaya sabi ni husband, ilipat na lang ng mga bata yung bangko nila dito sa harapan para naman komportable din silang makapanood. Dahil nga maganda yung panahon natin ngayon, ay talagang gustong-gusto ko tong view na to. Napaka-preskong tingnan at talaga namang nakaka-relax. Mituo kang Jesus, gipasaylo na ang ilang mga sala. Ug nahinluan na pinaagi sa dugo ni Jesus. Sila mosulod ngadto sa walay katapusang himaya, dito sa langit hangtod sa kanturan. Tao makig-uban sa Dios, ug ang Dios mismo makig-uban sa mga tao. Wala na ang kamatayon, kasakit, kaguo o pag-antos tungod ang Ginoo ray nakabalo. Sabta nato, importante nga samtang naa pa ta dinhi sa kalibutan, mutuo mo dawat ta kang Hesus karon. Sige, taas tagkamot, surrender ta kang Hesus, ipiyong nato atong mga mata, iduko nato atong ulo, tapos sabay mo nako ha, sabay tang tanan. Hesus, daghang salamat sa imong pagmahal para nako. Ikaw na mismo ang nasilutan, ang nagbayad. Aron ako dili na magbayad og masilutan. Salamat Jesus sa imong grasya. Kaluoy nimo para nako. Nagtuo ako karon kanimo Hesukristo. Dalhon mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil medyo madilim nga dito sa area nila ay nakapagsimula at nakapagtapos din tayo ng maaga. Nakakatawa nga lang din dahil maaga tayo makakapagsimula dun sa second area natin. Pasensya na nga kayo dahil minsan hindi ko na talaga navivideohan yung pangalawang area. Bukod sa madilim kasi ay nagmamadali din kaming mag-set up para makapagsimula agad at hindi rin natin masyadong maabala yung mga tao na magpapahinga. O siya, hanggang dito na lang muna mga kamisyon, hanggang sa susunod ulit. God bless!